Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Hello mga kanutrisyon! Isang masustansyang hapon ulit sa ating lahat at makakasama na naman tayo ngayong panibagong linggo para sa episode natin ngayong Miyerkules ng hapon na talaga naman pong siksik sa kaalaman at iba't ibang usapin on all things about nutrition. Kasama pa rin po natin ang lahat po ng Nutriskwela community radio stations all over the country. Kaya simulan na po natin ang paborito niyong radio program tuwing Miyerkules. Walang iba po kundi ang One Nutrition, One Nation. At ako po ang makakasama ninyo ngayong hapon. Jomay Tonggol po mula po sa National Nutrition Council. Exciting ang mga topics natin, ang ating mga magiging kwentuhan ngayong hapon, kaya wag na po natin patagalin pa. Mamaya po makakasama natin ang isang technical officer mula sa isang technical division dito po sa National Nutrition Council o NNC para malaman po natin yung tungkol po sa pagmomonitor ng implementasyon po ng Philippine Plan of Action for Nutrition dito sa ating bansa. Yan po ang pag-uusapan natin sa technical segment mamaya. Ano naman kaya po ang iba't ibang programa sa bansa para mapabuti ang nutrisyon at kalusugan po ng mga Pilipino? Mamaya rin po ay meron tayong makakasama mula po sa NNC para bigyan tayo ng update sa tinatawag nating National Nutrition Awarding Ceremony na ginanap po ngayong Marso, no? Kaya bibigyan po tayo mamaya ng updates tungkol po dyan. At syempre, gagabayan naman po tayo ng mga tamang habit na dapat natin isabuhay. Mamaya po yan sa Nutrition Habit for Life segment. At syempre, para sa mga mahilig magluto at kumain, may bitbit po na masarap at masustansyang recipe, si Recipe Princess Laika Lagunero. Kung may katanungan naman kayo tungkol sa nutrisyon, mamaya po ay sasagutin natin yan sa Tanong Mo, Sagot Ko segment. Mag-comment lamang po kayo sa FB page, sa Facebook page po, no, ng One Nutrition, One Nation Radio Program at sa FB page po ng mga Nutriskwela radio stations upang mabigyan linaw ang inyong mga katanungan. Kaya mga kanutrisyon, stay tuned at susunod na po ang nutrition updates pagkatapos po ng ilang paalala. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Ano ba ang bago pagdating sa nutrisyon? Ano ang mga programang pang-nutrisyon ang kasalukuyan pong umiiral dito sa ating bansa? Sama-sama po natin yung aalamin dito sa ating segment, ang Nutrition Updates. And we're very happy at ngayong hapon po ay may makakasama po tayong technical officer mula po sa Nutrition Surveillance Division ng NNC. Siya po si Miss Julia Marie Los Baños. Siya po ay magbibigay ng update tungkol po sa kagaganap lamang na 2024 National Nutrition Awarding Ceremony. Wow! Ano po kaya itong National Nutrition Awarding Ceremony na to, no? So, wag na po natin patagalin. Magandang hapon, Ma'am Julia, at welcome po sa One Nutrition, One Nation. Hello, magandang hapon po sa lahat ng nakikinig sa ating One Nutrition, One Nation program. Ayan. So, umpisahan na po natin, Ma'am Jules. Ano nga po ba yung National Nutrition Awarding Ceremony na ginagawa po ng NNC at ano po yung objectives o layunin ng ceremony na ito? Ayan, so ang National Nutrition Awarding Ceremony ay parang culminating activity or nagsisilbi bilang culminating activity ng National Nutrition Council dun sa activity ng monitoring and evaluation of local level plan implementation protocol. Ibig sabihin nito, pupunta tayo sa iba't ibang lokalidad para tignan yung mga programa nila sa nutrisyon at yung mga nakakapasa dun sa standards natin
ay naggagawa rin ng recognition at ginagamit natin yung National Nutrition Awarding Ceremony para ma-recognize yung efforts at yung magagandang programa sa nutrisyon ng ating mga localities. At kasama na rin dyan yung mga local nutrition focal points natin o yung mga nagtatrabaho para sa mga programa pang nutrisyon. Binibigyan din natin sila ng recognition at pagkilala bilang mga hard work at mga ginagawa nilang ini-implement nila ng mga programa pang nutrisyon sa local level. Ano-ano naman po yung mga awards, no, or recognition na ipinamimigay po sa NINAC ngayong taon po na ito? Ayan. So, mayroon tayong category for the Consistent Regional Outstanding Winner on Nutrition. So, ito yung tinatawag nating Crown Award. So, sila yung mga local government units na na-achieve yung 3-year na outstanding award sa regional level when it comes to nutrition programs. And then, ibig sabihin nun, 3 taon silang green banners. Merong green banner seal of compliance sa regional level natin. Kaya yung ikatatlong taon nila na-achieve or na-reach nila yung Crown Award. And then meron din tayong tinatawag na First Year Crown Maintenance Award wherein yung ating mga National Nutrition Evaluation Team naman, pinuntahan yung mga last years na Crown Awardees na LGU para tignan kung consistent pa rin yung mga programa nila sa nutrition. So yun, ginagamit natin yung MELP protocol natin ng mga score sheets or yung tools natin para i-identify kung sila ba ay pumapasok pa din sa mga standards natin when it comes to nutrition program. So, simula pagpaplano, pagbabudget, hanggang sa pag-i-implement at pagmamonitor and evaluate dun sa mga programa pang nutrition, yun yung mga standards natin dun sa MELP protocol natin. And then, this year din, meron tayong mga National Outstanding Local Nutrition Focal Points. So, ginawa rin natin ng award yung mga Outstanding Provincial Nutrition Action Officer. And then, meron din po tayo from the city or municipality. Ngayon, may nanalo from the municipality of Manolo Fortich. And National Outstanding Municipal Nutrition Action Officer. And then, meron tayong National Outstanding District and City Nutrition Program Coordinators. And yung isa sa mga highlight din ng NINAC simula pa noong 1990s ay yung National Outstanding Barangay Nutrition Scholar, wherein nire-recognize natin nationwide sino ba yung mga BNS na nagpapatupad ng mga programa natin pang nutrisyon at yung nanalo this year na National Outstanding Barangay Nutrition Scholar natin ay from Barangay San Jose, Ibahay, Aklan. Ayan. I-share nyo naman po, Ma'am Jewel, sino-sino po ba o sino mga LGUs or sino po yung mga individual nutrition champions na nanalo or ni-recognize natin nung NINAC? So for this year, meron tayong 16 na awardees for the Consistent Regional Outstanding Winner in Nutrition o yung Crown Award natin. So, yung 16 na yun, nire-represent siya ng 16 regions natin. So, meron tayong at least one LGU per region na nanalo for the Crown Award for this year. And then, sa First Year Crown Maintenance Award naman, meron tayong 7 na winners. Nung nag-evaluate tayo, meron tayong 9, pero may 2 nalaglag. So, 7 yung nakapasok dun sa First Year Crown Maintenance Award natin. Yung mga LGUs nung 7 is, first meron tayong from Region 1, Urdaneta City. And then from Region 2, Difon Quirino. For Region 3, Giginto, Bulacan. And then meron din tayo from NCR, Muntinlupa City. Tapos from Region 4A, meron din from Tayabas City. And then Sumilao, Bukidnon from Region 10. And then lastly, from Caraga Region, Tandag City, Surigao del Sur. Yun yung 7 natin na First Year Crown Maintenance Awardee. And then for the National Outstanding Provincial Nutrition Action Officer naman, ang nanalo po ay from the province of South Cotabato, si Mr. Rudy Jimenea. We also have from South Cotabato rin, ang National Outstanding District Nutrition Program Coordinator,
ay si Miss Angela Frugalidad. We also have the Municipal Nutrition Action Officer from Manolo Fortich. Siya naman yung hinirang na National Outstanding Municipal Nutrition Action Officer, si Miss Ricky Lucero. And then lastly, we have meron pa pala, National Outstanding City Nutrition Program Coordinator from the City of Santo Tomas, Batangas, si Miss Beatriz Breva. And then si BNS Judith Medillo naman ang hinirang na National Outstanding Barangay Nutrition Scholar from San Jose, Ibahay, Aklan. Ayun po yung mga winners natin for this year's NINAC. Bukod po sa pagbibigay ng recognition, ano po ba yung ibang highlight ng NINAC or ng programa ngayong taon? Ayan. So mapalad tayo na ngayong 2024 NINAC ay napagbigyan ng ating hiling na pumunta at maging keynote speaker ang ating presidente. So present po sa ating 2024 NINAC awarding ang ating President, Bongbong Marcos. So nagbigay po siya ng kanyang keynote address. Na-highlight po dun sa keynote address niya yung mga programa pang nutrisyon na ginagawa po ng national government tulad ng the first 1,000 days program. Nandiyan din yung mga programa ng iba't ibang sektor na tumutugon din sa problema sa food security. So isa na dyan na nabanggit din ni President during his speech ay yung 4Ps at yung pagbibigay po natin ng food stamp program ng DSWD naman. Wherein katulong din ang National Nutrition Council dun sa committee na nag-handle po ng food stamp program. Thank you, Ma'am Jules. And ano po ba ang inyong mensahe para sa ating mga nakikinig na kanutrisyon? At syempre sa mga kapwa nating local government units na nakikinig ngayong hapon. Ayan. So, para sa mga nakikinig na ating mga local government units at ating mga workers sa nutrition or mga local nutrition focal points natin at the local level, hinihikayat namin kayo na mag-participate sa inyong mga monitoring and evaluation at the local level or yung MELP natin para sa gayon naman yung mga programa na ginagawa po ninyo at yung mga efforts ninyo ay hindi masayang din para ma-recognize din kayo. So pag nag-participate kayo dun sa evaluation natin ng MELP, eventually gaganda yung mga programa natin at makakasama din tayo dun sa mga ini-evaluate ng region at hopefully hanggang national level para mabigyan ng recognition yung mga efforts natin at the local level. Maraming salamat, Ms. Julia Marie Los Baños mula po sa National Nutrition Council sa Nutrition Surveillance Division po para sa updates ninyo tungkol sa 2024 National Nutrition Awarding Ceremony. And again, congratulations po sa lahat po ng ating mga winners. At huwag po kayong aalis mga kanutrisyon dahil magbabalik pa rin ang One Nutrition, One Nation matapos po ang ilang friendly reminders. Narito na tayo sa Kumain number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. And we're back dito sa One Nutrition, One Nation na umeere pa rin po sa lahat po ng Nutriskwela community radio stations sa buong bansa. At narito na po ang ating Nutrition Habit for Life ngayong linggo. Ito po ay iwas takaw tingin. Yan. Naranasan nyo na ba yun mga kanutrisyon? Yung gutom kayo o kaya ang sarap tignan ng pagkain na nakadisplay, no? Kaya mapapabili kayo ng marami. Tapos kapag kinakain nyo na, ay hindi nyo naman pala kayang ubusin. Ako, yan po yung tinatawag nating takaw tingin. Sigurado akong marami nang nabiktima ng practice na ito. Bukod kasi sa sayang ito sa pera na pinambili natin, hindi rin ito nakakaambag sa pag-iwas natin o sa pag-practice natin ng iwas food wastage, no?
So narito po ang ilang tips para makaiwas tayo sa takaw tingin. Karaniwan po kasi naiisip natin, ngayon ko na talaga ito kailangang i-try. Kaya naman, in-order natin lahat. Sa mga ganito pong panahon o sa ganitong instances, dapat maalala po natin na lagi namang may next time. Mamili tayo ng isa o dalawang order lamang at ilista na lang natin ito for next time, yung iba pa na gusto natin bilhin. Kung wala naman pong next time at malayo tayo o kaya bihira lang tayo magkaroon ng pagkakataon na umorder nito o malayo po ito sa ating tirahan, pwede naman po kayo makipaghati sa kasama ninyo kung kayo po ay may kasama na gusto rin bumili nito. Sa ganitong paraan, mas marami kayong matatry at mas kaunting serving lamang po o leftover yung inyong magagawa. Pero sa pagkakataong naka-order na kayo, huwag niyo pong pilitin ang sarili ninyo na ubusin ang lahat ng nasa harap ninyo o yung nasa harap po o yung nakahain sa inyong table, no? Gusto rin naman natin kasi iwasan yung pagkain ng sobrang pagkain sa iisang upuan lamang. Pwedeng-pwede nyo naman pong i-take out, o di ba? So may baon pa kayo para sa susunod na pagkain ninyo. Of course, nire-recommenda pa rin ng NNC ang pagsunod sa Pinggang Pinoy kahit sa pag-order ninyo ng mga pagkain sa labas. Lalo na po kung marami talagang choices. So ayan mga konutrisyon, kasama niyo pa rin kami sa pagsulong ng healthy habit na ito. Sa pag-iwas sa takaw tingin, iwas food wastage tayo at sobrang pagkain din ang maiiwasan natin. At yan mga konutrisyon ang ating nutrition habit for the week. Diyan lamang po kayo at magbabalik pa rin ang One Nutrition, One Nation. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Narito na ang bida ng ating episode ngayong hapon, ang technical segment, kung saan makikibahagi tayo sa mga malaman na diskurso o kwentuhan tungkol po sa Melty Pro. Yan po, no? Ano kaya itong Melty Pro? Isa po itong instrumentong ginagamit ng National Nutrition Council para po sa pagmo-monitor ng Philippine Plan of Action for Nutrition, no? Paano ba ini-implement? Paano ba minomonitor ang PPAN sa ating bansa? So, parang big words, no? So, para maipaliwanag po sa atin ang topic na ito, nagagala kami makasama ngayong hapon si Ms. Jasmine Ann Tandingan mula pa rin po sa Nutrition Surveillance Division ng National Nutrition Council. Ayan, magandang hapon Ms. Jas at welcome po sa One Nutrition, One Nation. Magandang hapon sa iyo, Jomai, at sa lahat po ng ating mga kanutrisyon at Happy Women's Month. Umpisahan po natin, Ma'am Jas. Ano po ba yung nabanggit ko na PPAN? Ano ba yung Philippine Plan of Action for Nutrition para sa kaalaman po ng ating nakikinig? Okay, so sa simpleng salita, ang Philippine Plan of Action for Nutrition ay ang ating pambansang balangkas. Kung paano natin matutugunan ang problema ng malnutrisyon. So, nandito sa PPAN, yung PPAN for short, dito natin makikita yung ating mga prioridad bilang isang bansa pagdating sa nutrisyon. So, meron dito yung mga iba't ibang programa o mga polisiya na maaari nating isulong para mapabuti ang nutrition situation sa ating bansa. Paano po ito ini-implement sa local government units? Bilang sabi niyo nga po, ito ay parang framework or gabay, no, ng ating mga stakeholders sa pag-i-implement ng iba't ibang nutrition programs or interventions. Okay, sa mga lokal na pamahalaan, nagsisimula yan syempre sa pagpaplano. So, meron tayong tinatawag na Local Nutrition Action Plan. So, dito, ginagawa nating lokal o ginagawa natin ang Philippine Plan of Action for Nutrition na para sa gamit pang lokal. So, naggagawa muna sila ng plano
Tapos doon ipapaloob natin yung mga iba't ibang prioridad ng PIPAN. Syempre depende pa rin doon sa pangangailangan ng ating lokal na pamahalaan. So halimbawa, magsisimula yan sa Local Nutrition Committee. So ito yung counterpart or ito yung kahalintulad na struktura ng National Nutrition Council na mahanap natin sa lokal na pamahalaan. So ito ay chine-chair or pinamumunuan ng ating mga local chief executives o ating mga mayor o gobernador. Tapos kasama niya dito ang iba't ibang mga sektor na nai-involve sa nutrition program sa isang LGU. So sila, ang kasama dito halimbawa ay mga heads ng iba't ibang departamento, halimbawa sa kalusugan, edukasyon, o dun sa social welfare, sa local planning office nila, pwede din yung sector ng livelihood. So yan, sama-sama sila mga members ng Local Nutrition Committee para i-formulate or gawin yung kanilang local nutrition action plan na ipapaloob nila yung mga prioridad ng PIPAN depende sa pangangailangan ng LGU. Sino-sino po sa local government, no? Yung mga tinatawag po nating local nutrition focal persons na namumuno or yung nagmamanage po sa implementation ng PIPAN. At isa-isahin po natin ano-ano po yung kanilang role or functions or yung kanilang papel sa pag-i-implement po ng PIPAN. So, nabanggit ko nga, meron tayong Local Nutrition Committee. Ito ay pinamumunuan ng local chief executives o mga mayors at governors. Tapos kasama niya sa Local Nutrition Committee yung iba't ibang sektor. So, nabanggit ko na yung agriculture, education, social welfare, yung planning office nila, pati yung kanilang local livelihood office, at marami pang iba. Kabilang na rin yung mga non-government organization. So, sila-sila ang iba't ibang ahensya na nai-involve para ma-implement ang kanya-kanyang programa na magko-contribute sa kanilang local nutrition action plan o sa kanilang lokal na programang pangnutrisyon. Pero, meron tayong mga tinatawag na nabanggit mo nga, local nutrition focal points. O, sino tong mga to? Ang mga local nutrition focal points ay ang ating kaagapay or akibat para mag-coordinate, mag-monitor, at mag-convene sa iba't ibang ahensya ng mga ito or iba't ibang departamento na ito. So, sino-sino yung mga ito? Unang-una, nandyan na ang ating nutrition action officers. So, sila yung focal person natin at the local government unit na diretso or diretsong nakikipag-ugnayan sa ating local chief executive at kasama na rin ang mga iba't ibang sektor. So sila yung ating main person. So ang functions niya is yun nga mag-initiate or mag-convene para ng local nutrition committee, i-initiate din ang pag-formulate ng mga local nutrition action plan, i-coordinate yung mga programs, iba't ibang programa na of course nakabase sa PIPAN. And then kasama din dyan ang pag-advocate at pag-monitor at pag-mentor ng mga barangay nutrition scholars. Tapos ang ating nutrition action officer bilang head ng nutrition office or kung ano mang or nutrition division doon sa LGU, meron din siyang mga technical staff na tumutulong sa kanya. Ito naman, ang tawag naman natin sa kanila is mga local nutrition program coordinators. So pag sa probinsya, ang tawag natin sa kanya district nutrition program coordinator. Pag sa lokal naman, pwedeng city or municipal nutrition program coordinator. So yan. So nabanggit ko, sila yung mga technical staff na tumutulong sa ating nutrition action officer. Ang ginagawa naman nila is sa monitor and evaluation, dyan sila madalas na i-involve. Sila din ang nakikipag-ugnayan sa iba't ibang, halimbawa kung sila ay City Nutrition Program Coordinator or Municipal Nutrition Program Coordinator, nakikipag-ugnayan din sila sa mga barangay
sa mga barangay nutrition committees at saka sa mga barangay nutrition scholars. So yan. Tapos, pagdating naman natin sa barangay, ang local nutrition focal point naman natin, ang tawag naman natin sa kanya ay barangay nutrition scholars. So, ang barangay nutrition scholars, ang main function niya is hanapin at i-identify ang mga malnourished children. So, saan sila nakatira, anong nutritional status nila, and basically yung kanilang family profile, anong kalagayan din ng kanilang households, saka ng kanilang communities. So, tinatawag natin silang frontliners sa barangay, in terms of barangay nutrition program. So, kung sa LGU level or sa mga munisipyo, sa city at sa probinsya, yung ating nutrition action officer at saka local nutrition program coordinators ang nag-facilitate ng nutrition program or nagko-convene or nagko-coordinate ng nutrition program. Sila naman ang gumagawa nito sa barangay level. So doon naman sa barangay level, meron bukod sa sa barangay nutrition scholar, ang kino-convene naman nila ay barangay nutrition committee, no? So ito naman yung counterpart ng local nutrition committee sa city, municipal or provincial level. So ayun, yun ang ating apat na tatlong klaseng local nutrition focal points, tapos iba-ibang level. So provincial, municipal, city, and then yung sa barangay. Kung sila po yung nag-i-implement, no, sa local government units, ano naman ang papel ng NNC, Governing Board, o kaya po ng NNC Secretariat sa paninigurong na i-implement, napapagalaw po nila ang PIPA ng maayos sa kanilang mga communities? Ang ginagawa po ng NNC, bukod sa nagpo-provide siya ng guidance kung paano gawin ang local nutrition action plan formulation, and nagbibigay din siya ng training. So, meron po tayong e-learning for nutrition program management, So, basically, tinuturo nito kung paano i-formulate or i-manage ang local nutrition program. So, syempre, naman po natin na ang ating local nutrition program is ang kanyang basihan or ang kanyang main na pinagbabatayan ay ang ating Philippine Plan of Action for Nutrition. So bukod po doon sa pag-formulate ng mga plano, syempre kasama din po dyan yung implementation. So ang ating local government units din ay nagsasubmit ng kanilang mga PIPAN accomplishment report. So kasama po yan sa mga documents na makikita nyo, available po ito sa mga local nutrition offices or doon sa ating mga local government units. Ano-ano naman po yung basis or basehan ng monitoring and evaluation of local level plan implementation PRO or yung tinatawag po natin MELP PRO? Maaari niyo po bang explain sa amin ano-ano po yung mga hinahanap na criteria na ginagamit po ninyo? Ito ay ginagamit natin para sa local level, pag-monitor ng nutrition program at the local level. So, bukod dun sa local nutrition plan implementation, syempre gusto din natin makita yung kanyang contribution sa PIPAN. So, yun yung isa sa mga objectives ng MELP Pro. Tapos, bukod dun, gusto rin natin ma-monitor yung, sabi ko nga kanina, yung performance ng ating local nutrition focal points na kanilang function in terms of nutrition program management. And then at the same time, ang MELP Pro din, syempre gusto niya rin makita or tinitignan din niya ano ba yung mga good practices at saka yung mga challenges na kinakaharap ng ating local government units in terms of pag-implement ng PIPAN sa kanilang lokal na pamahalaan. And as well as, of course, ginagamit din natin itong MELP Pro para din ma-identify or ma-recognize yung ating mga high-performing or yung ating mga outstanding na local government units and local nutrition focal points. So, ano ba yung criteria na basehan nito? So, unahin natin yung local government units, no? So, unang-una, ang tinitignan natin, meron tayong tinitignan na anim na dimensions sa MELP Pro. So, ang unang-una dyan, tinitingnan natin in terms of yung kanilang vision and mission.
So, yun yung dimension 1 na tinatawag natin. Yun sa dimension 1, tinitignan natin, kasama ba ang nutrisyon dun sa overall na vision or meron ba silang vision na pang-nutrisyon dun sa kanilang lokal na pamahalaan? So kasama din dun sa vision, mission na dimension na yon is kung nakasama ba ito sa kanilang annual investment programs, ganyan. And then ang pangalawa, nutrition policies, no? So tinitignan natin ano ba yung mga policies ng nutrition na na-localize or na in-implement nila at the local level. So pwede itong mga Republic Act or yung mga pambansang batas natin. Pwede rin itong mga NNC Governing Board Resolution. So yun yung nabanggit ko kanina. As well as yung mga department orders na in-issue ng ating iba't ibang member agencies na or ahensya ng pamahalaan na miyembro ng NNC Governing Board. And then, pangatlo naman dito ay ang ating in terms of organizational structure. So, tinitignan natin yung governance and organizational structure ng isang nutrition office, no, doon sa lokal na pamahalaan. So, tinitignan natin kung may nutrition office ba, unang-una. Unang-una pala dyan, kung meron ba silang local nutrition committee, no? Ito yung nabanggit ko kanina. Kung meron ba silang similar structure na meron tayo dito sa national level. Tapos, sino-sino mga miyembro, yan, kompleto ba sila? Pangalawa, tinitignan natin kung may nutrition office. So, ang nutrition office kasi pwedeng isang buong opisina, pwedeng isang division lang, isang section, or isang maliit na bahagi. So, depende po ito sa laki or sa pangailangan ng LGU. So, bukod sa office, syempre, kailangan may tao. So, ilan ba yung staff nila? May permanent staff ba sila? Meron ba silang technical staff? Meron ba silang administrative staff? And then, bukod sa, syempre, may office na tayo, may tao. Ang susunod naman yan, may budget. No? May budget ba yung office na yon? Ganyan. Yung budget na ba? Pang ano lang? Pang human resources lang? Or meron ba siyang budget for monitoring, for MOOE? Meron bang operating expenses? Ayan. Tsaka bukod dun sa budget niya for programs. Ayan. So, nasa na tayo? Dimension 3. So, Dimension 4. Ito naman, tinitignan niya ng mas masinsinan ang ating local nutrition committees, functionality ng local nutrition committees. So halimbawa, nagagawa niya ba yung kanyang planning function? Kamusta ba yung kanyang monitoring evaluation function? Ginagawa niya ba itong MELPI-Pro? And then yung kanyang coordinating function, nagagawa niya ba yon? Resource generation function. So yan. So titignan natin doon kung nagagawa ng local nutrition committee yung kanyang iba't ibang functions para mai-implement ng maigi ang Philippine Plan of Action for Nutrition or ang Local Nutrition Action Plan. And then, yung fifth dimension, ito yung pinakamalaki. Pinakamalaki meaning pinakamaraming components. Kasi ito na yung mga specific na programs na meron tayo. So, for example, nakapaloob dito yung ating IYCF, Infant and Young Child Feeding. Nakapaloob din dito basically ito yung mga PPAN priorities, no? So, nandyan ba yung Philippine Integrated Management of Acute Malnutrition? Andyan ba yung dietary supplementation program? So yan, ano pa ba yung micronutrient supplementation, food fortification, nutrition and emergencies, yung for nutrition promotion, at saka yung for the management of overweight and obesity. Kasama din dito sa dimension na to ang ating mga nutrition sensitive programs. So yung may kinalaman sa food production, sa food supplier, sa food production, may kinalaman sa livelihood. At kasama din dito yung ating mga reproductive health programs for our adolescents and those within the reproductive age. So, napakalaki ng Dimension 5. And finally, yung ating Dimension 6, ito naman, dito naman nakapaloob yung na impact
yung impact na ano bang sa lahat ng ginawa natin from dimension 1 to dimension 5, ano ba nangyari? So nandito yung impact. So dito makikita natin yung prevalence ng underweight, stunting, wasting, overweight and obesity among preschool children, school children. Nandito rin yung nutritional status ng ating pregnant women and as well as ang ating operation timbang plus coverage. So dito natin makikita sa lahat-lahat ng ginawa natin, nagkaroon ba ito ng epekto sa ating prevalence ng malnutrition? So nabanggit ko na kanina, mga underweight, stunting, wasting, overweight, and obesity. So yon. Yun ay para sa ating local government unit. So nakaano siya, parang pag ikaw ay probinsya, 30% ng score mo ay pag ikaw ay probinsya, 30% ng score mo ay manggagaling dun sa dimension 6 or dun sa impact. And then yung remaining 70% ay manggagaling dun sa dimensions 1 to 5. So pag pumunta naman tayo sa city munisipyo, ganun pa rin yung mga dimensions na tinitignan natin, yung lahat ng in-explain ko kanina. It's just that mas malaki lang yung ating nilagay na weight para dun sa impact. Kasi mas maintindihan natin na ang mas direct implementers natin ay ang munisipyo at saka city. So para sa kanila, 40% no, yung nakalaan para sa dimension 6 o yun sa impact ng kanilang program. And then dimensions 1 to 5 would be 60%. So may konting difference lang, depende. Tapos sa barangay, since ang barangay ay parang maliit na, kung titingnan natin, parang ang function na ay parang maliit na munisipyo. So ganun din ang kanyang distribution ng scores. So ganon. So ang gumagawa ng MELPI Pro for LGUs ay ang munisipyo at saka city nagko-conduct ng MELPI Pro sa kanilang mga barangays at ang province naman ay nagko-conduct ng MELPI Pro sa kanyang mga munisipyo. Ayan. So, ganyan siya. Then, of course, tayo sa national level, nagko-conduct, sa regional level, nagko-conduct naman sila ng MELPI Pro sa provinces at saka sa mga cities. Ayan. Tapos, kung sino man yung lalabas na outstanding doon, yun naman ang iaakyat sa national. Ayan. Tapos, so yun po ay para sa LGU lamang. So, punta naman po tayo sa local nutrition focal points. So, sa local nutrition focal points naman, basically, ang tinitignan natin ay ang kanilang mga functions. So, halimbawa, tinitignan natin, ang mini-measure natin dito is paano or ano ba yung extent na pina-perform nila yung functions nila in terms of planning, coordination, advocacy, monitoring evaluation, technical assistance. Ayan. So, tsaka kasama din po doon, yung documentation and record keeping, no? So, wag po natin kalimutan yon. Kasi, ang sabi nga nila, di ba, kailangan i-record natin ang lahat ng bagay. At ang MELPI Pro po ay highly based on documentation or records. So, yun. Isa rin po yun sa mga criteria. So, ganun din, nagko-conduct tayo ng MELPI Pro for Nutrition Action Officer. So, mga Provincial Nutrition Action Officer or PNAO, mga City Nutrition Action Officer, at saka Municipal Nutrition Action Officer. So, and then, nagko-conduct din po ng MELPI Pro for District Nutrition Program Coordinators or sila yung mga sinasabi natin na mga technical staff ng mga Nutrition Action Officers at the provincial level. And then, for ang counterpart naman nila sa city and municipality would be the City Nutrition Program Coordinator and the Municipal Nutrition Program Coordinator. And then, nagko-conduct din tayo ng MELPI Pro for Barangay Nutrition Scholars. So, similar dun sa sinabi ko kanina na ang nag-evaluate ang in-evaluate ng city at munisipyo yung barangay. So, ganun din po ito. Ang mag-evaluate ng ating barangay nutrition scholars would be yung ating
city tsaka municipal level na local nutrition committee. And then, ang mag-evaluate naman po ng mga nutrition action officers ng munisipyo ay ang kanilang provincial nutrition committee. So, tapos ang kanilang ang mga nutrition program coordinators din na mag-evaluate naman po. For example, ang probinsya, siya po ang mag-evaluate ng kanyang district nutrition program coordinators. Tapos ang city, siya naman mag-evaluate ng kanyang mga city nutrition program coordinators. So, ganun po yan. Umakyat din. Tapos sa regional level, sila naman po ang mag-evaluate ng provincial nutrition action officers at saka provincial at saka city nutrition action officers. Yan. And then, of course, aakyat po sa regio, aakyat din po kung sino man yung outstanding, aakyat din sa national. So, ganun po. Ang pagkakaiba lang po, depende sa level. Depende sa level na nag-evaluate. Yung may konting component lang po, for example, ang PNOW, pag Provincial Nutrition Action Officer na, since region na nag-evaluate sa kanya, meron na siyang portion for interview. So, ganyan. May konting percent po ng score nila would come from the interview besides dun sa rating nila dun sa functions. So, yan. Medyo madami lang po kasi madami tayong local nutrition focal points. Pero, ito po ay, of course, mas maikli doon sa ating local government unit na component ng MELPI-PRO. Siyempre, mas maikli po ito dahil sabi nga natin, ang local nutrition program naman ay isang collective effort, buong local nutrition committee po ang nagko-contribute dito, kaya syempre mas marami po yung criteria or yung mga items na tinitingnan natin. And then this part naman sa local nutrition focal points, basically of course naka-concentrate tayo doon sa kanilang functions. Ayan. So medyo mahaba-haba pero sana po na-catch nyo yung mga very important points natin in terms of kung ano yung criteria natin for LGUs and for local nutrition focal points sa MELPI-PRO. Sige, Ms. Jazz, paki-explain naman po ano po yung proseso or processes na pinagdadaanan ng monitoring na ito. So yung proseso kasi natin is, syempre, may preparation yan. So, yung halimbawa, sa itong proseso na natin to, pareho na to sa LGU tsaka sa local nutrition focal point. So, ang simula niyan, meron tayong mga preparatory activities. Syempre, yung mga coordinating function, syempre, kailangan ayusin natin unang-una yung schedule. Kung kailan natin gagawin ang ating MELPI-PRO. So, makikipag-schedule tayo. Hindi po ito surprise visit, Sinischedule po natin kasi syempre, titignan natin ang mga documents. Kumbaga, kailangan nating makadaupang palad yung ating mga key people na kailangan natin dun sa MELPI-PRO, yung local nutrition focal points or yun pong mga members ng local nutrition committee. So, kailangan talaga natin siyang i-schedule. So, yun, mag-coordinate. And then, pag naayos na po yung coordination na yun, yung preparatory activities, saka yung administrative arrangements. So, pag sinabi po nating administrative arrangements, syempre, yung logistics na kailangan ng evaluation team para mapuno. And then, pagkatapos po nun, bubuin na rin natin, of course, yung ating nutrition evaluation team. So, sinabi ko nga sa inyo kanina, may nag-evaluate na, kunyari, ang munisipyo ay nag-evaluate ng kanyang mga barangay. So, sa municipal level, bubuin nila yung kanilang team. So, usually, ito po ay kailangan na interagency. So, meaning, syempre may galing sa nutrition office and meron pa pong ibang members ng local nutrition committee nakasama na hindi necessarily galing din naman sa nutrition office. So yan, una-una interagency, tapos ang recommended po ng ating MELPI-PRO guidelines is 3 members. Okay, minimum ng 3 members. Syempre po kasi ang MELPI-PRO consensus building siya. So, I think mahirapan po tayo pag dalawa lang yung magde-decide. And syempre, pag masyado naman pong marami ang members ng ating nutrition evaluation team,
Ito po ang sinasabi ko ay per area, ano po, hindi po siya yung buong evaluation team ng buong local, ng buong LGU halimbawa. So pwedeng per area, meron po siyang 3 members. Pero hindi naman po necessary na yung 3 members na yun ay doon sa lahat ng area. So, syempre, na-recognize naman po natin na dahil ito ay isang multi-sectoral activity, syempre may kanya-kanyang sectoral activities din sila. So, basta po, pag pupunta sa isang area, 3 sila, minimum 3. Pero wag na rin po masyadong madami para din po balanced yung ating evaluation. Ayan. So, after natin schedule, mag-ano ng logistics, mabuo yung team. Syempre, ang team po, kasama pa rin sa preparatory activities, kailangan i-orient natin. Mag-refresher course po kung paano natin gawin ng MELP Pro para pare-pareho po ang ating understanding, ang ating standards. So, ayan, may orientation. And then, after po nun, pag nabuo na yung teams, magsischedule na po tayo. Dito na po tayo sa meet. Sa meet ng ating MELP Pro, yung gitnang part. So, ito na yung actual conduct ng MELP Pro. So, sa actual conduct, of course, pagdating natin sa LGU, ang una-una po natin gagawin ay courtesy call. So, of course, kahit saang activity naman bilang part ng ating protocol ay mag-courtesy call. Usually po, ang courtesy call natin, kung mas mahaba po ang time natin, doon na rin po natin minimit ang ating local nutrition committee members. So, bukod sa courtesy call sa local chief executive, usually, karaniwan, present po ang ating members ng local nutrition committee or at least kanilang representatives. And then, doon na rin natin pinapaliwanag or nagbibigay tayo ng overview ng MELP Pro. Ano ba yung objective natin doon sa pag-conduct ng MELP Pro sa area? Ano yung proseso na mangyayari, and of course yung ating schedule. So basically, usually half day lang po ito para lang po maipaliwanag or ma-introduce yung ating activity. And then, follow po nun is desk review. So ito na po yung, I guess ito yung pinakamahaba or pinaka-challenging din siguro for the evaluation team members. So, dito natin i-review yung ating mga documents. So, sinabi ko kanina yung 6 na dimensions. So, bawat dimension po na yon, lahat ng components nun, meron po silang reports, documentation reports, yung mga reports na sinasubmit nila, mga accomplishment report, monitoring report. So, kung ano po yung available na kinukuha nila para ma-document yung program, yun po yung chine-check. And then, meron po tayong ginagamit na MELP Pro tools or score sheets na tinatawag. So, may specific po yan. Specific po, meron specific for province, may specific for city and municipality, meron ding specific for barangays, meron din pong specific for provincial nutrition action officers, may specific for city municipal nutrition action officers, merong separate for district nutrition program coordinators, and city municipal nutrition program coordinators, and barangay nutrition scholars. So, yun, may iba-iba pong score sheet, depende sa in-evaluate natin. So yun po, magbibigay ng rate, after mag-review ng documents, ang team, magbibigay po sila ng rating. So kailangan yung rating nila is based on consensus. Ibig sabihin, dapat nag-agree sila dun sa score na yon. So nire-recommend po namin na hindi nila i-average yung scores nila. Bagkus, kailangan nilang mag-decide. So hindi pwedeng yung grade ng isang member ay halimbawa, 5. 5 po kasi yung pinaka-highest, And then, ang standard po is 3. Tapos, below that, parang, less than compliant na po sila. So, for example, hindi pwede isa grade niya 3, yung isa grade niya 4, isa grade niya 5. Dapat, mag-agree po sila kung ano yung isang grade na ibibigay nila. So, ganun po yung natin. Kaya po tinawag natin consensus. And then, of course, kasama na rin po dun sa part na yun sa desk review is mag-prepare na sila ng feedback kasi ipepresent po nila yan sa local nutrition committee the day after or
after ng desk review, yung kanilang mga observations at saka recommendations na rin. Ayan. And then, finally, dun sa, sabi ko nga, magpe-present sila. So, yun na po yung tinatawag nating exit conference, kung saan ipe-present na nila yung kanilang mga na-observe na good practices, mga na-observe na points for improvement, tsaka recommendations nila. And then, meron din pong don't part doon na pwede rin mag-share ang ating ine-evaluate na LGU tungkol sa kanilang mga challenges, mga good practices. Ayan. And then, of course, may closing ceremonies. Usually po, ito po ay nagkakaroon ng response mula po dun sa LGU or dun sa local nutrition focal point na ating in-evaluate. And then, of course, kino-close po ito, may closing message, ang ating regional office, NNC regional office, o kaya naman ay ang local government unit na ating in-evaluate. So, ayan. Tapos, pagkatapos po nung parang meet nung ating yung main activity natin, of course, meron tayong post-validation activities sa MELP Pro. So, hindi po tayo nagtatapos dun sa pagbibigay ng feedback. So, of course, dahil gusto po nating ma-improve ang proseso ng MELP Pro, nanghihingi po tayo ng client. Accomplish po tayo ng client feedback form para evaluate naman po nila yung ating proseso sa MELP Pro para din sa ating maging gabay natin sa susunod pang pag-implement ng MELP Pro. And then of course yung finalization ng scores at submission ng score sheet. And then kami rin po sa national, dini-database din po namin ang mga scores ng mga LGUs para po makita din natin yung progress sa kabuuan. Sa kabuuan, ibig sabihin, malalaman natin ilang percent na ba ng ating LGUs ang may maituturing natin na nag-i-implement ng quality nutrition program. Ibig sabihin, compliant sila dun sa standards natin sa MELP Pro. Ayan, so medyo mahaba po yung proseso, pero sana na nyo po yung mga important na parts para mas maintindihan natin at ma-appreciate natin yung MELP Pro. My last question, Miss Jazz, bago po namin kayo pakawalan sa interview na ito. Papaano po ninyo naman nasisigurado na nagagamit po ng mga local government units ang resulta ng MELP Pro para po sa improvement pa ng kanilang mga nutrition program sa kanilang mga nasasakupan? Okay, napakagandang tanong napakahaba ng proseso ng MELP Pro mula sa preparation, tsaka mula sa paghahanda actually ng LGUs kasi syempre i-organize nila lahat ng reports nila parang kailangan nilang ipunin yan na although alam naman natin na present na yan mga reports niya, kailangan nilang ipunin sa isang lugar para dun sa desk review. So, ganyan. Medyo mahaba-haba rin ang paghahanda. Paano natin nalalaman na ginagamit? So, ang MELP Pro po ay tuloy-tuloy, taon-taon po ito ginagawa. So, ibig sabihin, yung resulta po ng MELP Pro ng nakaraang taon, nandun po yung observations, mga points for improvement, saka recommendations. So, sa susunod na taon, pwede po nating makita, balikan yung ating mga sinabi na observations, points for improvement, at saka recommendations. Alin ba doon yung na-comply na nila or alin na doon yung mas nahigitan pa nila? Ganon, mas nag-innovate pa sila. So yun yung either meron silang bagong inisyu na policy o kaya may dinagdag silang bagong targets or may ginawa silang bagong activity or meron silang in-adjust doon sa kanilang existing na mga programs. So, ganun natin siya makikita kung nagamit ba nila. So, bukod doon, sabi ko nga, bukod doon sa pagbalik mo the following year for another round ng MELP Pro, makikita din yun, sabi ko, nagsasubmit sila ng TPAN accomplishment reports. Tapos sa PIR din nila, makikita mo yung improvement. Kaya po ito nakahati-hati sa iba't ibang dimensions. Doon mo makikita yung nila. Saang dimension na kaya yung nag-improve nila. So pwede po yun makita sa program implementation review.
at the end of the year, at the end of each year. And also, kami din po, yung sa databasing, yung sabi namin, gusto namin matrack kung ano ng progress ng LGU or kung ilang percent na. So, makikita rin namin, for example, itong LGU na to, nag-improve na siya for this dimension. Dati ang score niya lang ito lang. Tapos makikita mo the following year, tumataas na yung score nila. And then dapat, of course, magre-reflect sila dun sa nutritional status nila in general. So, syempre, aanin ba natin yung mga initiatives na yon? Ang goal lang naman talaga, ang goal talaga natin is ma-improve. So, of course, at the end of the day, tignan din natin, bumababa yung malnutrition, bumababa yung stunting, or bumababa yung overweight and obesity. So, yun. Pwede natin siyang makita either sa MELPI-PRO, sa PIR, or doon sa impact ng ating And, meron din tayong nag-publish din tayo ng compendium of actions for nutrition at saka compendium of local ordinances. So, doon din natin makikita alin ba doon yung mga naging findings. Yung iba doon you would tell you na ito ay part ng kanilang narrative, ay ito ay based doon sa naging results ng dating MELPI-PRO or naging recommendation, or nakita nila na ito ay kanilang kakulangan pa sa MELPI-PRO. So, yun, ginamit nila yun para either maggawa ng bagong ordinance or mag-launch ng iba't ibang nutrition actions or interventions or initiatives. So doon mo makikita din, magandang reference din ang ating compendium of local ordinances para makita yung yung mga craft na policies and interventions na pwede ding result ng MELPI-PRO. Ayan, and there you have it, no? Maraming salamat, Ms. Jasmine Ann Tandingan mula po sa National Nutrition Council para po sa malaman na diskurso natin ngayong hapon. At dyan lamang po kayo mga kanutrisyon dahil magbabalik po ang One Nutrition, One Nation para po sa ating nutritious recipe segment. Narito na tayo sa Kumain-ment number 8. Mang Moy, hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Andito pa rin tayo mga kanutrisyon sa One Nutrition, One Nation. Bagay po sa masarap at interesting na kwentuhan natin ngayong hapon, ay syempre masasarap, abot kaya at Pinoy style recipes na handog ni Recipe Princess Laika Lagunero. Ano ba ang recipe na inihanda mo para sa amin ngayong hapon, Recipe Princess Laika? Ihanda na ang panulat at papel dahil tiyak na panalo sa sarap at sustansya ang recipe na dala ko para sa inyo. For today's episode, magluluto tayo ng sotanghon with corned beef. Bago tayo magsimula, tandaan ang ating food safety reminders upang masiguro na hindi lang masustansya, safe rin ang pagkain na ating ihahanda. Laging tandaan, maghugas ng kamay ng hindi bababa sa 20 seconds gamit ang sabon at malinis na tubig bago, habang at pagkatapos maghanda ng pagkain. Ikalawa, siguraduhin na malinis ang lahat ng mga kasangkapan na gagamitin sa pagluluto. At ikatlo, linisin mabuti ang mga sangkap na gagamitin. Ngayong ready na ang lahat, let's start cooking! Ang mga sangkap na kakailanganin ay isang pack ng sotanghon noodles, isang lata ng corned beef, isang piraso ng sibuyas na hiniwa, isang kutsara ng bawang na hiniwa, isang pirasong carrot, hiniwa ng maninipis o julienne strips, 2 tasa ng tubig, at 1 hanggang 2 kutsara ng soy sauce. Para sa paraan ng pagluluto, ibabad ang sotanghon noodles sa maligamgam na tubig sa loob ng 10 minuto o hanggang lumambot. Salain at itabi. Sa kawali, mag-init ng kaunting mantika. Tapos igisa ang sibuyas at bawang hanggang bumango.
Idagdag ang corned beef at lutuin ng 3 hanggang 5 minuto. Haluin habang pinapalambot. Ilagay ang julienned na carrot at lutuin ng 2 hanggang 3 minuto. Idagdag ang sotanghon noodles, soy sauce, at tubig o broth. Haluin at lutuin. At ganun lang kadali, handa nang iserve ang ating sotanghon with corned beef. Hango ito sa mga lutuing gulay, araw-arawin recipe book ng NNC taong 2013. At yan ang aking recipe for the week, Miss Jomay. Salamat, Recipe Princess Laika. At susunod na po ang inaabangan na Tanong Mo, Sagot Ko segment. Kaya huwag kayong aalis dahil magbabalik pa rin ang One Nutrition, One Nation matapos po ang ilang paalala. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. And we're back, mga kanutrisyon. Nakikinig pa rin kayo dito sa One Nutrition, One Nation. Ito, nandito na po tayo sa segment kung saan wala po tayong inuurungan, no? na tanong, no? At wala pong tanong na tama o mali. Basta lahat po ay may sagot. Kaya kung may katanungan po kayo tungkol sa pagkain, sa nutrisyon, sa kalusugan, sasagutin namin yan dito po sa Tanong Mo, Sagot Ko segment. At ang ma-feature po nating tanong ngayon, no, ngayong hapon para sa ating episode ay mula po kay Miss Amy. Siya po ay taga Sariaya, Quezon. Ang tanong po niya ay ganito po. Narinig ko po na nakatutulong ang pag-inom ng maraming tubig para magbawas ng timbang. Totoo po ba yun? Kasi po madalas akong magka-crave at minsan water lang po ang nauubos ko. Yan, maraming salamat sa tanong mo, Miss Aileen. Sa totoo lang po, nakakatulong ang tubig sa pagmamanage po ng ating timbang or ng ating weight. Pero hindi ito magic solution para po sa pagbaba ng timbang. Ang tubig po kasi ay mahalaga para sa ating katawan dahil nakakatulong ito sa mga bodily processes o yung mga proseso gaya po ng metabolismo. Nakakatulong din po ito sa pagtanggal po ng mga waste products sa ating sistema. Minsan, ang katawan natin ay nagkakamali ng signal at akala natin ay gutom tayo. Pero yun pala, dehydrated na po tayo. Kaya kung feeling po natin na may cravings ka, subukan natin uminom muna ng tubig. Pero, mga kanutrisyon, hindi lang tubig ang sagot sa lahat, ha? Kailangan pa rin natin ng tamang diet, exercise, at lifestyle, no? Change sa lifestyle para po sa healthy weight management. Magandang idea din na bawasan ng sobrang pagkain ng high fat, ng high sugar, lalo na yung mga high sugary foods and beverages, at yung mga matataas na maaalat, no, na mga pagkain, yung mga highly processed food or ultra-processed food. Mas magaan po sa katawan kapag balanse ang ating pagkain at regular ang ating pag-inom ng tubig mula po yan 8 to 10 glasses araw-araw. At kung gusto mong magbawas ng timbang, kumonsulta po tayo sa health professional, gaya po ng nutritionist dietitian, para po sa tamang gabay sa weight reduction diet or weight management. Kaya Miss Amy, drink your water, but don't forget na ang tubig lamang ay hindi sapat. Kung hindi kasama po yan, dapat samahan po natin yan ng tamang diet at active lifestyle. At para sa ating mga kanutrisyon, para po sa inyong mga katanungan, mag-comment lamang po kayo sa One Nutrition, One Nation Radio Program FB page or sa Facebook page po ng inyong mga Nutri-Eskwela radio stations at sisikapin po namin yung masagot yung inyong mga tanong dahil ang tanong nyo, sagot namin yan dito lamang po sa One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa Kumain number 8. Manghoy, hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. May tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks.
Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. At isang oras na naman po ng talakayan tungkol po sa tamang pagkain at wastong nutrisyon ang ating natapos. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at suporta at sana po ay marami kayong napulot na kaalaman kung paano pa po natin mas mapapangalagaan ang inyong kalusugan at syempre po ng inyong buong pamilya. Nais namin muling magpasalamat sa mga nakasama natin ngayong hapon para sa ating interview sa nutrition updates at sa technical segment. Thank you po kay Ma'am Jasmine Sandingan at kay Ma'am Julia Marilos Baños ng National Nutrition Council, para po sa kanilang pagbibigay updates tungkol po sa PIPAN implementation at sa updates po tungkol po kanina sa National Nutrition Awarding Ceremony. Maraming salamat din sa ating masipag na recipe princess Laika Lagonera at sa ating production staff na sila Miss Charlene Postorioso at Bea Jacinto. Kaya mga kanutrisyon, wag na magpapahuli sa latest news and updates tungkol po sa tamang nutrisyon. I-like ang One Nutrition, One Nation Radio Program FB page at National Nutrition Council official FB page. At isama nyo na rin po sa lagi nyong sinusubaybayan ang First 1000 Days PH Facebook page para lagi kayong updated sa mga gawain at programa po ng National Nutrition Council. Hanggang sa muli, ito po si Jomay Tonggol na tuwiti na po ay nagpapaalalang sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay at sama-sama tayo magtulungan para sa nutrisyong sapat para sa lahat. Bye for now mga kanutrisyon at ingat po tayo palagi. Mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang dapat puno. Susi sa tamang paglaki. Go grow food na handa mo. First 1000 days importante. Healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby. Makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon. Yan ang tamang solusyon. I like it. Lucky one, yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it. Lucky one, yan ang tamang paraan. Lucky one, yan ang tamang paraan. Tumingin dumungaw sa mundo, ano man ang nais makakamit mo. Kakaiba ang iyong lakas, tiyaga at talino.
Kayang-kaya mo, believe ako sa'yo. Inuog ka sa nutrisyon at alaga ko, inalaga ang wasto ng pagmamahal ko. Alam kong malayo ang iyong mararating. Ang durugo iyong palaganapin. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Nutrisyon ng unang hakbang at daan sa magandang kinabukasan. Gamitin mo ang kakaiba mong yaman na nasa iyo, ipagpatuloy mo. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin.